Good morning and welcome to 5th Generation Hobby Shop. Welcome to another video testing. And shout out kay Sir Jornalds. Sir Jornalds ng Tarlac, sir. Shout out sa inyo dyan. Okay, so this is the Wingun 708 revolver. Airsoft revolver po siya. Pero ang kagandahan sa revolver na to, nababalahan siya ng bulitas. And steel BBs. Though kahit airsoft siya, pwede siya sa bulitas. Kasi nga CO2 powered kasi siya, mas malakas kasi ang CO2 compare sa green gas. Okay, kasi mas pressurized kasi yung CO2. Okay, so yun yung kagandahan sa revolver. Itong 708, yan, no. Airsoft siya, plastic BBs, wind gun. Okay? Full metal. 2.5 yung kanyang barrel, yung haba. 2.5 inches. Made in Taiwan siya. Ayan. Kulay nito ay kulay itim. So, meron siyang kasamang tactical rail, speed loader. Okay. At ito yung bala. Okay, mas mabigat compare sa ginagamit natin sa pistol, airsoft pistol, mas magaan. Pero po pwede naman, pero ito babagay talaga sa revolver natin kasi CO2 powered siya. So ito yung plastic BBs. Yan. Tapos bibigyan ko po si sir ng ilang pirasong bulitas. Yan, steel BBs. Ang sukat ng bulitas ay 5.95. Ayan, so may manual. Tapos ito yung speed loader. Ito yung tactical rail. Para kung lalagyan nyo sir ng scope, red dot optic, po pwede po. Ito naman po yung oil. Yan, nilalagay natin dun sa valve. Yan. This is the revolver. Wingun 708 single and double action with safety and safe. And makikita nyo naman po S ay safety, tapos forward open. Yan. Ito yung 6 na shell na ito yung lagayan ng bala. So, para siyang bala, pero dito nilalagay yung bala, yung projectile. Kasya dito yung steel BBs. So, mamaya natin lagyan ng steel BBs. Okay. So, bali ito, yung speed loader, yan, ito. Paano ba siya ginagamit? Pasok mo lang siya dyan. Yan. Tapos, i-twist nyo lang. Yan, twist. So, maglalak yan, hindi mauulog yan. Tapos salpak nyo lang siya dyan, oh. Tapos twist nyo lang ulit. Yan. So, load na siya. Yun po, ito po yung gamit nun. Itong rail naman sorry, excuse me. Parang siyang ganito, itsura niya na yan. Pwede mo siyang lagyan ng red dot optic. Ito yung nakalagay. Ito yung lalagay. Yan. Okay. Lagay tayo ng oil. So yung mga valve, nilalagyan po yan ng oil. Itong valve na yan, yan po yung inlet. Ay yung yan yung valve na pinapalo dun sa yung pinapalo ng hammer. Yan yung valve. Patakan nyo lang ng oil yan, sir. Yan, patakan nyo po ng oil yan kasi kailangan lubricated yan. Yan, lubricated po. At tapos, ito naman, puncture. Yung puncture valve po ay kailangan din pong patakan yan ng oil. Every time maglalagay CO2 or kung mapapansin nyo naman, pag hindi nyo ginagamit, walang oil, lagyan nyo ng oil para yung oil mag-absorb sa loob ng valve. May valve kasi yan dito sa loob eh. Buo yan eh, mula rito hanggang dito. Yung valve. So, para pumasok yung oil at may mga o-ring po yan, maraming o-ring po yan sa loob. Ayan. Tapos may kasama siyang CO2.
Ito pala yung kanyang CO2, 5 peraso po. Ito po yung CO2 couplet or CO2 cartridge. Ayan. CO2 cartridge 12G. 12G lang po ang gagamitin natin. Bibigyan ko na si sir ng 6, yung isa pan-testing natin. Okay, pan-testing kasi yung isa eh. Bali 5 po ang kasama. Ayan. Paglagay ng CO2, ganyan lang o. No, lalapat nyo lang muna. Ayan. Lalagay nyo yung CO2. Then, kailangan mabilis po. Ayan, medyo maigpit na po, no? Tapos, kailangan, hihigpitan nyo siya. Kailangan mabilis. Ayan, pakita natin. Kailangan mabilis po yung pihit. Ayan. Okay. Saktong pihit lang po siya. Huwag nyo po siyang higpitan ng todo kasi baka mag-expand naman yung puncture valve. Saktong pihit lang. Ayan. And then, once na may butas na yan, hindi nyo na pwedeng tanggalin, sir, kasi may puncture na po yan, may butas na po yan. Pag tinanggal nyo at may laman, sayang lang, oh, tapon lang, oh, yun. Try natin kung meron ba siyang, kung may butas na po, no? For safety, tanggalin lang natin yung shell. Ayun, oh, lakas. Yan. Yan, okay. So, lagay muna natin siya dyan. Ngayon, yung plastic BBs, ito po, yung plastic BBs. Ito po yung bala niya, no? Kasi airsoft siya eh. Pero nga, yun nga, pwede siyang balaan ng steel BBs. So, yung plastic BBs po, dito po yan nilalagay. Kahit po yung steel BBs, dyan din po yan nilalagay. Hindi po yan mahulog kasi rubber po yan. Fit talaga siya dyan. Yan. Ayan. Lagay tayo ng 6. Kasi testing natin sa chronograph kung ilang EPS. Okay. 6 na. Yan. Pwede rin mano-mano lagay. Mano-mano lagay. Pwede rin gamitin yung speed loader. So, nasa sa inyo po yun. Kung gagamitin nyo yung speed loader or mano-mano lagay. I mean, yung isahang lagay or isa-isa. Yan. Ayan po. Okay. So, ang gamit natin ngayon na bala ay plastic BBs. So, susukatin natin yung kanyang projectile speed or yung tinatawag nating feet per second or yung tinatawag nating FPS. Okay, so ilang EPS kaya ito? Set up lang natin dito sa may chronograph. Ayan. Nakapakita natin. Ayan. On lang natin yan. Labo ah. Ayan. Okay. Wait lang sir ay. Connect ko lang po sa phone yan para makita natin sa phone. Sa phone yung ano. Yung result. Okay. So testing. Shout out again kay Sir Journals ng Tarlac. Okay, so single action. Okay, single action muna, no? Firing. 388.6. Single action yun. Okay, 388.6. Labo ah. Ganun. Yan. Okay. 388.6. Ayusin natin. Okay. Firing. Single action again. Ayan. Tumaas na siya. 436.2. Ayan. 436.2. Single action again. Wala yan. Error yan. Nag 1098. Wala yan. Ang binasa niyan yung CO2. Okay.
So, yung kanina, 436. Okay, sa single action naman, I mean sa double action. Double action. 434. 434.6. Ano? 434.6. Pang ilan na ba yan? 4. Wow. 562.10. Ayan, 562.10. 0.1 pala. Okay, and then last 439.8. Ayan. So, ayan yung kanyang EPS. 388, 436, tapos 434, 454, 552, then 439. Lakas ano? Ayan. So, yun po yung sinasabi namin na po pwede siyang balahan ng steel BBs kasi nga malakas talaga siya. Okay, yung propellant CO2 powered, pwede siyang balahan ng steel BBs. Pero yung mga green gas powered kasi, especially yung mga pistol, may mga half up po yan. So yung half up, dinadaanan po yun ng bala. Rubber lang yun eh. So syempre, pag laging dumadaan po dyan yung matitigas na katulad nito, steel BBs, masisira half up nyo or di kaya inner barrel nyo. Yung mga green gas powered na pistol. Ito kasing revolver, wala ho itong half up eh. Yan. Dumadaan lang ho dyan. Ito steel BBs eh no. So paano siya masisira? Dumadaan lang po dyan yung bala. Yan, ilalagay ko po ha. Mahuhulog ho yan eh. Ay, taka. Ayan. Oh, yun oh. Nahulog lang, di ba? So, ibig sabihin, yung steel BBs, dadaan lang siya dyan. No? So, hindi siya masisira. Kasi nga, bakal din yan eh. Ano? Bakal din yan eh. Gumagalaw din yan. Oo, pwede siya sa steel BBs. Okay, balaan natin ng steel BBs. Ayan. Okay. Huwag natin bawasan tong ibibigay natin kay sir. Baka magalit si sir kasi may bawas na yung steel BBs niya. Okay, kuha tayo ng steel BBs. Ayan, lagay tayo ng steel BBs. Anim na putok. Ito steel BBs. Steel BBs po yan. Dumidikit po sa magnet. Okay, bulitas talaga siya. Kasi baka isipin ano lang, coated lang. Hindi po, bulitas po talaga yan. Dumidikit po sa magnet. Ayan. Tapos lagay natin dito sa shell. So, pag bibili po kayo ng, wala kasi tayong binibenta steel BBs. Yung mga steel BBs na po yan, ay binibigay lang namin yan pag may umorder sa amin na wind gun revolver. Yan, steel BBs na yan. Yan. Ano kasi yan, merong nagbibigay lang din sa amin nito eh, yung mga sa junk shop. Ayan, steel BBs. Ingat lang din ho kayo sa sa pagpili ng steel BBs kasi may steel BBs na iba yung sukat. No, katulad nito, 'di ba? Ayan lalagay ko yung barrel yung bala, ayan. Ayan, 'di ba? Nahulog lang siya. So ibig sabihin tama yung sukat niya. Kasi pag malaki yung steel BBs, pag halimbawa, bili kayo steel BBs, sir, Journals. Bili ka, naubos si steel BBs mo, bibili ka ng steel BBs sa online. I-try mo muna, i-try mo muna siyang ipalusot dito sa barrel. Pag hindi lumusot, ibig sabihin mas malaki yung sukat nun. Wag niyo gamitin 'yon. Masisira talaga barrel niyo kasi hindi siya sukat eh. Ayan, itong sukat lang dapat po. Ayan po. Lalagay natin yung steel BBs yan. Saktong-sakto, hindi lang din po yan mahuhulog. Kasi parehas lang sukat niyan doon sa plastic BBs eh. Lalagay tayo ng 6. Nalaglag yung shell. Asan na yun? Alam, pulutin lang natin. Nalaglag yung shell. Ayun ka. Okay, so ito. Ayan, ang 6. Ayan. Load natin. Hindi naman natin mauubos yung 6 sa bote kasi isang putok lang basag na yung bote eh. Malakas talaga eh. Malakas po.
Ayan, steel BBs. Pag steel BBs yan, hindi halata na meron siyang bala na plastic. Excuse me. Okay. So, steel BBs po yung nakaload dyan. Susubukan natin dito sa bote. Ayan. Set up lang natin. So, ayan po. Ipipwesto lang natin dyan yung ating target. Ayan. Susubukan po natin yan sa Wingun 708 revolver. So, ayan po. Na-set up na natin yung ating target doon. Okay, Sir Jornalds. Your Wingun 708 revolver. Chambered in a 5.95mm steel BBs. Ayan. Yan yung nakaload. CO2 powered. Okay, so single action. Yun na natin yung target. Ayan. Single action. Firing. Diba sir? One shot lang. Wala na. Hindi ko na yan babarilin sir kasi tatalsikan na ako ng bubog. Ayan. Lapitan natin. Sure talaga na basag. Ayan. Sa putok lang. Syempre dahil steel BBs po yun. Basag talaga. Ganun siya kalakas. Ayun. So, Sir Jornalds, okay na po. Ang unit nyo po, Wingun 708 revolver. For shipping. Bound to Tarlac. Ayan. Okay. So, thank you sir for choosing 5th generation hobby shop. So, sa mga interested po sa unit, ilalagay ko po yung details sa description. Check nyo na lang po. Okay. Thank you and have a nice day.